Hello mga future animators! Join us for an exciting journey into the world of 2D animation. Ako si Denex Sensei, at excited ako maging guide ninyo sa artistic na adventure na to. Sa buong series na to, papasukin natin ang mundo ng 2D animation. From character design to storyboarding, frame-by-frame animation to the magic of movement, itatalakay natin lahat. Kaya't kung ikaw ay isang aspiring animator, curious artist, o kaya naman ay gustong malaman ang sekreto sa mga paborito mong anime or cartoons, aba, tamang-tama to. Pero bago tayo mag-start, palike naman and subscribe to my channel para lagi kang updated sa mga bagong episodes na darating. Kaya simulan na natin, at ang topic natin for today is, use of hand tools and equipment in animation. Sa traditional animation, maraming iba't ibang tools ang ginagamit upang lumikha ng mga frame o drawing para sa animation. Narito ang ilang mga pangunahing tools na karaniwang ginagamit. Animation paper. Ito ay karaniwang may standard na sukat tulad ng 12 field or 16 field, at may mga peg hole sa gilid para sa peg bar. Ang mga animator ay gumuguhit ng mga character or scene dito. Cell paper or celluloid sheets. Ito ay espesyal na uri ng plastic o acetate sheet na transparent. Ipinaglalagay ito sa ibabaw ng animation paper at ginagamit para sa pagguhit o pagpapalit ng mga character at elements sa animation. Ang cell paper ay may mga peg holes din para sa alignment at pagkakasunod-sunod sa animation process. Karaniwang ginagamit ito sa traditional animation para sa pagkakaroon ng mga transparent na layer ng mga character at background. Peg bar. Ito ay isang metal o plastic na bar na may mga peg sa magkabilang dulo. Karaniwang ginagamit upang magkaroon ng tamang alignment ng animation paper. Sa pamamagitan ng pagkabit ng animation paper sa peg bar, nagiging madali at sakto ang pag-aayos ng mga drawing. Pencils. Karaniwang ginagamit ang mga animation pencils na may non-photo blue lid. Ang non-photo blue lid ay madaling mawala o hindi makikita kapag ini-scan ang drawing, na nagbibigay daan para sa mas mabilis na proseso ng pagkuha ng frame. Colored pencils. Ito ay ginagamit para sa paglalagay ng kulay sa mga drawing. Ang mga animator ay gumagamit ng colored pencils para magbigay buhay sa mga character, background, at iba pang elements sa animation. Ink. Karaniwang ginagamit ito para sa pagpapalit ng drawing na ginamitan ng pencil. Sa pamamagitan ng pag-i-ink ng drawing, nagiging mas malinaw at mas mataas ang contrast ng mga drawing. Brushes. Ginagamit ang mga brushes para sa mga detalyadong pagpipinta at pagbibigay ng texture sa mga elements animation. Paint. Ito ay ginagamit para sa pagkukulay ng mga frame o cell paper. Ginagamit ito upang magbigay buhay sa mga kulay ng mga character, background, at iba pang elements. Light table, o tinatawag ding light box. Ito ay isang mesa na may ilaw sa ilalim na ginagamit para sa tracing at pag-aayos ng mga drawing. Madalas itong ginagamit sa proseso ng in-betweening o paggawa ng mga transition frames. Ruler. Ginagamit ang ruler para sa paggawa ng mga straight lines at pagtukoy ng tamang proportion sa mga drawing. Erasers. Karaniwang may mga espesyal na animation erasers na hindi nagdudulot ng pagkasira o pagkabuta sa papel. X-sheet. Ito ay isang chart na nagtatakda ng timing ng mga frame sa animation. Ito ay nagbibigay gabay sa mga animator sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga drawings at scenes. Peg hole punch. Ito ay ginagamit para sa paggawa ng mga butas o peg hole sa animation paper o cell paper, kung kinakailangan ito para sa alignment at animation process. At ayan ang mga ilan sa mga pangunahing tools na karaniwang ginagamit sa traditional animation. Ang mga tools na ito ay nagbibigay daan sa mga animator na lumikha ng maayos at consistent na animation frame by frame. And that's a wrap for today's episode ng 2D animation series. Kung may mga tanong ka, o kung may specific na topic kang nais na talakayin, don't forget to comment sa ibaba. Maraming salamat sa pag-join sa 2D animation journey. Palike naman and subscribe to my channel para lagi kang updated sa mga bagong episodes na darating. Kita-kits ulit sa susunod na episode. God bless!